Thank you po. May we request Chaplain Osias for the opening prayer? Are you there po, Chaplain Osias? Hello po. Yes po, ma'am. Okay po. Good morning. Go ahead po. Pray po. Okay, pray po tayo. Pinaunahin banal, Diyos po namin, na ang tanang po ay nasa mga langit. Sa umagang po ito, ay isa po namin kagalakan muli. Na kayo po ay patuloy na makikinig at mag-aaral ng ipong banal na mga salita at mensahe. Kasi ang kailangan po namin, nagpapalakas ang pananampalataya at may bahagi namin po ito sa iba. At nuwaya ang bawat isa sa amin matuto, ganyan po ay mga profesor, magtuturo ay patuloy silang gamitin na bilang instrumento upang share ang kailang pong kaalaman sa ikaunlad ng ay pong karagdagang kaalaman po ang banal. Salamat po na marami at lahat nito po ay pong nihiling at patuloy po salamatan, kalaki po ng pagkapatawad sa minagpang pagkasalat po punang, alaalang po lahat sa pangalan po ng Penesos. Amen. Amen po. Yan, amen. Thank you so much po. Good morning, everybody. Happy Sunday. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Yan. Kumusta naman po yung mga assignment natin? Parang sa mga task 1, medyo mas madami. Mga nasa more than 10. Sa task 2 ay parang nasa 10. Yung task 3 parang 200. Merong 2 na nakapagpasa. And nung nakikita ni Dukraja yung number ng mga nagpapasa, sabi niya parang konti lang ang masi-certified as charming chaplain. So, ang deadline naman po niyan hanggang December. Pero pababa na ng pababa ang grade noon. Kahit na napakaganda ng inyong sinubmit, kahit na ang it is worth A+ sana, pagka late ng ganitong week, mababawasan siya, magiging A hanggang sa magiging A-. Baka pag inantay natin ng December, maging D na yan. Pangit naman siguro kung lahat ng letters maging grade natin, no? Yes po, sir. Yung tinutukoy niyo, ma'am, na assignment, yung sa Garon at saka sa Royal Preston, di ba? Yes po. Okay, ma'am. Sige po. Thank you po. Okay. So, parang nakapasa na ako niyan, ma'am, sir. Nakita mo na rin yung name mo na may grade na? May grade ka? Wala pa. Wala pa. Saan mo pinasa, sir? Kung hindi ako nagkamali doon sa iyong messenger. Ay, parang doon sa docs lang din. Kasi submit yung nakalagay doon. Sa email ba o sa messenger? Parang yung sa docs, yung pinasa niyo pong docs, may nakalagay kasi doon submit. Yun ang pinili. Okay, kung wala pa kung may grade ka na, nakita ko na. Pero kung wala ka pang grade, baka hindi ko siya nakikita. Try kong hanapin.
yung Thank you. sinabi, sir. Thank you po. Okay, so Ma'am, nagpasa na rin po ako doon sa 2 task. sino po ito? Hovin, ma'am. Hovin Maxon po. Wala pa po ba kayong grade? Saan ho ba pinost yung grade, ma'am? Sa ano, sa alpha beta. Hindi ko pa natignan, madam. Okay. So, kasi pagka nabasa ko, matik ginigradean ko po kaagad. Mukhang So, hindi niyo nabasa. Wala akong nakita, ma'am eh. Doon sa kwan po sa email niyo. sa email niyo sinend. Hindi pa ako nagre-reply. Wala pa akong napansin, ma'am. Okay. Kasi nag-holiday tayo, 'di ba? Baka nag-holiday yung mata ko. Before holidays po yun, ma'am. Meron akong Pakitignan na lang nabasa po. lately lang. Yes po. Makikita naman yung Ma'am. date doon kung kailan niyo pinasa. So, malalaman yan Okay, kung ma'am. date or Ma'am, late. Yes, sino po to? pusyas po. Ano ba yung assignment, ma'am? Hindi ko po mag-gets yung gagawin. O iba po yung ginawa ko noon, ma'am, na sinadmit. Ang task 1 po ay yung fireproof na review. Task 2 ay yung gifted hands na review. Ang task 3 po ay yung may mga questions tayo sino yung mga royal families. Who is Princess Diana, who is Prince William, Prince Harry, tapos who is Bob Garon, Amy Garon, Vanessa Garon, and ano yun? Yung about sa Golden Value School. Yun po yung task Meron ako 3. sa task 1, ma'am. Meron ako no sa video, ma'am, na ako sa sa gifted hand. Meron ako yung 2 po yun. Task 3 na lang po, wala pala. Nakita Okay. nyo nun sa akin, ma'am, yung task 1 saka task 2. Kung meron ka na pong grade, nakita ko na Ay, wala. siguro. Hindi ko po nakita, ma'am, yung grade eh. Yung task 3 ang wala pa, yung sa mga royal blood. Okay. Saan ba nakikita yun, ma'am? Yung mga assignment natin? Hindi ko napansin po eh. Nasa alpha beta, GC. Pagdita. Sige ba, i-review ko na lang po para pa. Saka yung grade, ma'am, andun na rin po. Sakali. Andun din po. Kaya, Okay. tuusin, di ba, secret dapat yung grade. Pero, ginawa ko siyang public para ma-motivate tayo. Kasi kung kaya, Ganun po. parang na si Brother Osias nakakuha ng A+. Ako, parang maganda rin naman yung grade, yung ginawa ko. May reason behind yun kasi baka mas naunang nag-submit si ganito, ikaw late. Kahit na maganda yung sinubmit mo, mas mababa na siya. Unfair dun sa submit ng maaga. So, mas maganda yung early birds talaga, ma'am, no? Oo. Yes po. Late na eh, magkasad na. Pero ang tanong ko po ay binasa po ba natin yung yung module 2 na sinend ni Brother Moises? Kasi hindi tayo nakapagklase last Sunday. So nag-send na lang po ako ng self-explanatory yung yung module 2. Kaya Hindi ko pa nabasa, ma'am. Hindi ko pa nakita. Yung module to. Okay po. This is for everybody po, yung question. Siguro ay yung mga tahimik, dalawa lang yan eh. Silence means yes or silence means no. Naalala ko nung nagpa-debate ako sa mga Koreans. What is kung saan sila favor? Ano ang ibig sabihin sa kanila ng silence? Silence means no or silence means yes? Talagang nagde-debate sila, pinaglalaban nila yung kanilang answer. So naobliga silang mag-English. Takot sila mag-English dati eh. Pero nung ipinaglalaban nila yung kanilang rason, naobliga silang mag-English. So this is yung mga silent. Ngayon, it's either yes or no ang kanilang sagot. Ano po? Okay, so Hello, ma'am. yes po.
Please acknowledge your name po pag nagsalita. Sino po ito? Nakamute ka po. Sino po ito? Parang Doc Terry ba Hello, ito? ma'am. Doc Terry? Yes po, ma'am. Yes po. Yes po. Yes. Ano po? Good. Yung mayroong nagtanong sa akin, yung mga nag-graduate na, kung kasama pa ba sila dito? Kasi ang schedule 7 to 9 lang, tapos yung schedule mo, naman 10 o 11. Kasama pa ba sila sa assignment? Kasi nalilito sila. Parang ano to sa masters. Sa masteral ito? Kasi CCC 700 po ito, di ba? Yes po. So, para po sa atin ng mga gumraduate. Sa atin ng mga gumraduate. Yung mga regular, parang hindi pa sila kasali dito. Okay. Kasi sa schedule, 7 to 9 man lang yung ano nila, nalalaman nilang kasama sila. So, ngayon, sure na talaga nakasama ang mga nagmasteral. Yes. Thank you po, ma'am. Excuse po. Ay, ayan. Sige po. Ay, ma'am, itong subject natin na na 9 levels, para ito sa mga fast trackers at back trackers. Hindi po ito para sa mga masters. Yung hindi po, no, sa back trackers, fast Sorry trackers po. ito sa BDID po, BDID. Yung mga nag-graduate na, yung nag-graduate na, hindi na po sila kasama, pero pwede silang mag-review. Kasi okay, Doc. Thank you, Doc. Unlimited review. So, yung mag-assignment lang, hindi na po kasama si hindi na po kasama si Alpha graduates. Alpha. Okay. Ang mag-assignment lang po dito yung beta. Okay. Pero Kasi makakatulong din po sa mga nag-graduate pag nag-assignment kayo kasi may exercise ninyo ang inyong minds. May exercise yes, na. Pero busy kami. Hindi po, yan nga ngayon po ay mga reviewer yung mahilig sa Andy Okay, Doc. Rice. Thank you. Yung mga mahilig sa Andy Rice ay nandyan po kayo at maraming salamat sa inyong suporta, no? Actually 7 to 9 lang. Pero nakakalungkot naman din kung si Ma'am She ay 5 lang yung estudyante, no? Na nakikinig. Ilan ba ang fast trackers, back trackers? 10 no, mga 10 lang no? Kasi ang wino-workout nyo na ngayon, yung mga ay thesis na no? Thesis na po. Yes, Doc. Pero Very pwede true, pa Doc. rin kayong pwede pa rin kayong makinig. Yes, that's what we are doing. The Thank you, 9 Doc. level certification, habol natin para sa mga fast trackers. Ito po special privilege talaga para sa kanila Kung minsan, makakaramdam nga ako ng parang sayang ang nito, opportunity at 10 lang yung estudyante natin sa sa fast trackers. Sana pinadamihan natin ang recruitment pero wala tayong magagawa 10 lang talaga ay yung iba hindi pa okay. Pero yung gusto mag-review talaga, you can submit your assignments. Okay. Okay, thank you so much po, Doc.
sa clarification. Bali, ang nandito lang ngayon na bagong pangalan ay 6 sila. So, thank you dun sa mga uma-attend at sumasagot ng assignment. 6 lang sila. Yun nga, sabi ni Doc, ay malungkot, no? Kung kami lang ang magkakausap. So, i-acknowledge natin yung 6 persons na nandito sa ano natin ngayon. Si Tana, Josie Arangco, Alan Galagnara, Cherry Cabukos, Henry Gubaton, Joeco Tana. Tama po ba? Meron po ba akong nakalimutan or nakaligtaan na banggitin? Kasi the rest dito ay mga Alpha 23. And thank you so much sa mga Alpha 23 na nakikinig pa rin and nagsasubmit ng assignment. Meron naman tayong awarding sa ending dun sa December. May awarding tayo. So it doesn't limit sa mga backtrackers and fast trackers. It is for all. Okay po. So, Brother Osias, it's okay na late kayo or whatever kasi siya. Optional lang yung pag-attend nyo kasi review nyo na lang po ito. Salamat, ma'am. Okay. just to remind, to serve as a reminder, no? Yung nagtapos kasi ng ganitong subject, ibang recipe yun, no? Kasi ang recipe doon, mga kapatid, ang tawag doon ay Molleda recipe. Molleda recipe. Ito naman ngayon ay Mariano recipe. So kung mapapansin nyo, the same subject, iba-iba ang lasa. No? So, yung dati ay si 600 yon ang professor natin, si Ma'am Molleda. Kaya lang, dahil wala naman si Ma'am Molleda na, nag-quit, pinalitan natin ng Mariano. So, iba na po ang emphasis. Parang yun ay 1, ito ay 2. Okay. So, kaya hindi pa rin sayang ang inyong pag-upo, mga kapatid. No? Kasi, not the same materials naman ang ginamit. No? Napansin nyo yung lecture ni Ma'am Molleda, kung naalala nyo, gabi yun, di ba? Sino nakaalala doon sa kay Ma'am Molleda? No? Pagkaalala Baka ko, po ang gabi kilala nila, Ma'am Cathy. Ma'am Catherine, no? Ma'am Catherine Perheliana Molleda. Yan ang ating professor dati sa CCC 600. 700. Ngayon po, bagong professor natin ay si Ma'am pero parehas lang naman ang tinatak ay Home and Family Life. Dati sinigang, ngayon adobo. Mas matindi ito, yes, adobo ito, no? Native chicken. Native chicken Sili pa. Kaya okay lang mag-review, mga kapatid, no? Huwag po kayong aalis. Malulungkot po yung iba dyan pag umalis po kayo, no? Okay. Okay, thank you so much po. Hindi na po ako mag-on ng camera kasi umuulan dito. Nakatutok ako sa sa mic.
May I request Sir Moises na pa-share po nung picture. Bali po, ang gagawin natin ngayon ay review ng mga nakaraan nating ginawang task. Naalala niyo po yung pinasagutan ko kayo ng parenting style quiz. So, naalala niyo po kung ano yung result ng inyong parenting style? Kayo po ba ay permissive, authoritative, uninvolved, or authoritarian? Yan. Hindi na po kailangang sumagot ng one by one. Alam niyo po ang sagot niyo, kilala niyo na po ang sarili niyo kung ano man yung naging result. Okay po? So, now, let us discuss sino ba yung mga permissive style of parenting? Kayo yung mga ang sinasabi nyo sa inyong you treat your children as you're the boss. Kung ano ang gusto ng anak nyo, pinagbibigyan nyo. Yan. Tapos, you avoid confrontation. Parang hindi nyo, parang iniiwasan nyo na mag-confront kayo sa anak nyo. Parang you're not comfortable na sitahin sila or iniisip nyo kasi baka mapahiya sila or baka masaktan sila or mainsulto sila pag kinonfront nyo sila. So ang nangyayari, kung may problema man kayo or may issue man kayo, you and your child, yung iba dinidiscuss nila yun sa kanilang friends or sa kanilang co-workers or silang mag-asawa na lang ang nag-uusap, or yung iba ay pumupunta sa counselor para doon nila ihinga yung kanilang issue or conflict with their kids. Tapos sila naman, ano pa yung isa? Indulgent. Yan, alam naman natin yon. They indulged themselves. And then non-directive, hindi hindi direct to the point. Kahit na galit na sila or gusto na nilang mamalo, parang pinaparinggan na lang nila yung kanilang anak. Yung accepting, they accept their child for who they are. Ito naman ay positive. Ito kung ang anak natin ay talagang hyper or hindi talaga sila ay silent type talaga, hindi sila talaga expressive, you accept them for who they are. So this is positive, And then lenient. Yung pagiging lenient, pwede siyang negative, pwede din siyang positive eh. Yung merong anak tayo na sa tingin natin mahina talaga siya sa math or mahina talaga siya sa English. So, accepted natin at lenient tayo sa kanya pagdating doon sa weakness niya na yon. Yon, yung pagiging lenient. And then low expectations. So dahil sa alam natin na sa ganong aspect mahina yung anak natin, hindi natin siya nilalagyan ng mataas na standard sa ganong aspect. So yan yung permissive parent. Kung yan yung naging result ng inyong test ay ito kayo. Kung meron man kayong violent reaction or meron kayong explanation na gusto nyong i-justify bakit ganon, later na lang po natin yan i-discuss. And then, uninvolved. Sino ba itong uninvolved parenting style or uninvolved parents? Sila yung competing priorities.
Yan, mas priority nila yung nakikipag-compete. For example, sa mga quiz bee, sumasali yung kumari mo, yung anak ng kumari mo, panlaban siya ng math. So ikaw naman, gusto mo yung anak mo panlaban naman sa English or sa sports or any extracurricular activities or scholastic activities sa ng inyong mga anak. Yan. And then little time. Konti lang yung time mo sa mga anak mo kasi nga busy ka sa either sa business mo or sa trabaho mo or ikaw ay solo parent or ikaw ay OFW ka. So syempre hindi ka kapiling ng anak mo. Kaya uninvolved ka. And then absent. Yung yun nga, other term for that is locus parentis, yung may ibang tumitingin sa iyong mga anak kasi nga hindi mo magampanan yon dahil either sa trabaho or either physically incapacitated ka to do your parenting task. And then uninterested. Merong ganun yung siguro usually sakit ng mga early marriages, hindi ka pa ready na magkaanak Kaya hindi ka pa parang hindi mo priority yung maging i-parent yung iyong anak. And then neglectful. Nanineglect mo siya kasi meron kang mas priority. Either gusto mo tapusin pa yung yung career mo, gusto mo tapusin pa yung masteral mo hanggang doctorate. So, nade-neglect mo siya kasi meron kang mas priority. And then passive. Merong mga parents na ganun hindi sila expressive. Yung kahit na nakikita nila na ang galing-galing ng anak nila, hindi nila ini-express yun. Parang sa halip na purihin nila, sabihin nila mas kung studious ka, hindi lang ganyan ang makukuha mo. Hindi ka lang siguro second honor. Baka first honor ka pa kung studious ka hindi ka studious. Yung ganon. Pero deep inside 'yon, siya, proud na siya dun sa anak niya pero hindi siya expressive. And then ang expression nila ay you're on your own. Kaya mo 'yan. Kailangan kumbaga, gawin mo 'yan. Kasi hindi dapat iasa sa parent. Hindi mo dapat iasa sa akin 'yan. Dapat kaya mo 'yan. So, siya si uninvolved parent. And then authoritative. Kung ito ang naging result ng inyong parenting style quiz, kayo ay ganito. Let's talk about it. Pag merong naging issue or any problem, ang sasabihin mo sa anak mo ay pag-usapan nga natin o kaya usap nga tayo, ganyan. And then responsive, yung pag nakita mo na may may dinadalang problema yung anak mo, umaano ka kaagad, nagre-respond ka kaagad, either gagawa ka ng paraan para magkasama kayo. For example, ano ba ang habit ng anak mo? Halimbawa, gusto niya tumutugtog ng instrument. So makikitugtog ka, or kung hindi ka man marunong tumugtog, ikaw yung kakanta hanggang sa niya na mag-open siya sa'yo and matanong mo siya kung ano yung dinadala niya, iniinda niyang problem or issue. Okay, and then ano pa? Reciprocal. Reciprocal means mutual, no? Kung ano yung kumbaga, dahil sa you are always there sa iyong anak, kaya yung anak mo rin alam niya rin kapag need mo siya, automatically nandyan siya. So reciprocal. Give and take, yon. And then power with.
So, pag with means dalawa kayo, 'di ba? Power with. So pag dalawa kayo, parang teamwork kayo, mas powerful kayo, mas kaya niyong i-beat yung problema, yung issue pag magkakampi kayo. And then high expectations. Dahil sa ganun nga, lagi kang nandyan sa anak mo, lagi kang to the rescue pagka meron siyang problema or meron siyang hindi kayang solvein ng mga halimbawa, hindi niya kayang gumawa ng essay, ng research, ng thesis, no? Sa high school, parang essay lang yan or book report, no? Halimbawa, hindi niya kaya, so lagi kang nandyan. Kaya, dahil sa alam mo na lagi kang nandyan, mataas ang expectation mo sa kanya. So, dapat ang mga grade mo, mga A or mga 90, 95, ganyan. Or at least hanggang 3 mistake lang. And then, ano pa? Clear standard. Sinasabi mo sa kanya kung anong standard mo. Ganito ang gusto ko sa'yo, ganito ang expectation namin sa'yo. Yon. So, merong times na napipressure yung anak or kung hindi man natin ini-express or sinasabi yung ano natin, yung expectation natin, nararamdaman naman yun ng anak natin. So, minsan nakaka-pressure yon sa kanila. And then, democratic. Ano ba yung democratic? Parang may freedom siya kung ano yung gagawin niya. Hindi ka military style. So democratic. And then assertive. So you always assert, give positive feedback. And then flexible. For example, yung ano siya, dati siyang laging perfect. This time, marami siyang mali or hindi siya nakasama sa top 10, okay lang yun. Next time, siguro dahil sa madaming holidays, nag out of town kayo palagi, so napabayaan yung mga yung mga projects. So next quarter, next grading, next term, back to top 10 ka ulit. So flexible. So yan si authoritative. And then si authoritarian. Kung authoritarian yung lumabas sa quiz ninyo na parenting style, kayo naman ay merong little warmth. Hindi masyadong warm, medyo lang. Medyo warm kayo sa inyong anak. And then ganun din, high expectation ka din. And then autocratic ka. Autocratic. So, ikaw lang yung you rule. Ikaw lang. And then structured environments. So yung environment nyo, naka-organize yan. Merong mga dapat ang role ni tatay, ganito siya. So dapat bago ka umalis, nakapagpaalam ka muna sa tatay mo and then sa nanay mo, yung mga ganon. Very structured yung inyong family setup. And then, punishment. Medyo you capitalized on punishment. More on punishment, instead of rewards. Yan. And then, clear rules. So, marule ka. Ikaw yung tao na you establish rule. Na dapat yung merong routine dapat kailangan gumawa muna ng mga home chores bago bago maglaro. Yan. Or pag hindi mo nagawa to, yun nga merong punishment. Yan. And then emotionally distant. Hindi ka, dahil nga little warmth ka, so emotionally distant. Kumbaga, ang turingan nyo na anak nyo, parent ka lang talaga. So hindi never na naging para kayong friends, ganon. And then power over. So yun nga yung power mo bilang parent,
Yun ang mas yun ang naka-inculcate sa sa mind ni child. And then ang mga expression niya ay because I said so. Yung bang kasi sinabi ko at dahil kasi yun ang sinabi ko. Okay. Sinabi ko na nga na ganito eh. Yan. So parang mahirap mag-explain kasi nga yun yung rule. So maaring hindi lahat ng nandito kay authoritarian or nandito kay authoritative or nandito kay permissive or kay uninvolved, maaring hindi lahat ng yon ay yun kayo. It's either combination daw yan ng dalawa or yan. Or pwede rin namang lahat yan pagka yung kasi yung aware ka na usually tayo naman ng mga Adventist kasi more on tayo marami tayong mga family life na mga naririnig, family life training seminars sa church and also yung mga sa church school nag-aral. So tayo, aware tayo diyan. Ang nahirapan lang yung mga ganito, yung mga hindi sila sa Adventist home lumaki. Pero meron din namang sa Adventist home, meron din nga na mga anak ng pastor, 'di ba? Dahil sa masyado silang busy sa kanilang mga sa kanilang ministry. Sometimes mapapansin ninyo sa mga church bull, yung mga anak ng pastor yung sila yung mga pasaway. Nakakaawa din sila kasi nga their parents are very busy sa ministry. Kaya nga meron tayong ganito. We are blessed na merong chaplaincy, merong subject na ganito ang chaplaincy kasi we will be trained as family life educator. So maiiwasan natin yung ganon to eliminate yung mga pasaway na kids, and hindi lang po kids ang pasaway. Meron ding pasaway na parents. I remember nung years ago na bago-bago pa lang kami dito sa Guyong sa Santa Maria Church, yung mga nag-volunteer na ako na magpa-retreat doon sa mga kabataan kasi nga nakikita ko na parang wala na silang pagkakaiba doon sa non-Adventist. Yung 'di ba ang tawag natin Adventist Youth, AY. Pero parang hindi na AY mo sila matatawag. Na siguro nagigets yung ibig kong sabihin. So nag-volunteer ako na pwede kayang tayo, mag-retreat ganon. So nagkaroon kami ng part 1. The following year part 2. Ang nangyari, parang masakit sa dibdib na ilan na lang dun sa mga batch ng kabataan na yon ang yung hindi nagtanan or hindi nagkaroon ng early marriage. Bakit kung sino pa yung tinutukan mo ganon? Parang sa evaluation ko, dapat pala meron ding kasi kung may pasaway nga na bata, may pasaway din ng magulang. Kasi yung retreat, ilang araw lang kayo weekend lang kayo. Pero yung parents, sila yung nagpalaki dun 'Di ba? Sila yung mas mahabang panahon na kapiling. They were the ones who molded their kids. So yon, na-share ko lang. Okay, so we know our answers, and now that we know who we are, pwede pa rin naman nating mabago and yung mga negative natin na style, and kung nakita natin na positive yung style na yon, yung mga traits natin na yon, pwede naman nating retain, no? And makikita natin yon dun sa effect, yung fruits, our offsprings, makikita natin kung yung parenting style ko pala effective. Yung parenting style ko pala na parang hindi okay yon. Kaya pala ganito, yung mga ganon. So, next po ay ang i-review naman natin next ay yung module 2. Sir Moises, pwede mo bang i-share
yung ano. We have 13 minutes. Yung module 2 po, Royal Priesthood ba yun? Ngayon ay since yun naman po ay self-explanatory, titingnan lang po natin yung mga pictures. Tapos I will be asking kasi may mga nabasa na ako, may nagpasa na dalawa ng homework, and siguro we will ask them na i-share nila yung kanilang answers. I-reviewin ko nga kung sino yung dalawa na yun. Parang si Sir Christopher at saka si Sir sino yung isa? Alpha, Beta. Saan ko na ba sinend yun? Si Sir Henry Gubaton and si Sir Christopher Macam. Okay. While waiting for the module 2 slide, andyan po ba si Sir Henry? Siya yung number 1 na nagpasa. He got A+. Sir Henry? Yes, ma'am. Okay. Can you share po yung yung inyong insights about Module 2. Ang Module 2 natin ay entitled Royal Priesthood. Tama po ba? Yes po, ma'am. Royal Priesthood. Task Okay. 1 for Module 2. Okay, so niya lang po. Share niyo po yung, di ba po may mga sagot kayo dun sa homework natin? Paki-share na lang po yung inyong homework. Opo. Yung ating pong homework ay marami po kasi ng question, ma'am. Who is Princess Diana, and Prince Harry, Prince William? Ito po yung mga pangalan na very well known po ito sa mundo natin. At sabi rito, sa research po natin, makikita naman po natin yung kanilang mga pangalan. Si Princess Diana, Princess of Wales. Siya po ay si Princess Diana, born in France noong July 1, 1961. At si married, kanya pong asawa, ay si Charles, Prince of Wales. At naging tanyag po si Princess Diana sa kanya pong pagiging, sabi po sa mga research na kinakita, she was known for her humanitarian work at yung kanyang charismatic personality. Kaya nga, madalas siyang tawagin na the People's Princess. The People's Princess. Dahil doon sa kanyang gawain. Si Prince Harry naman, ang kanyang full name po ay Prince Henry Charles Albert David. Prince Harry is the younger son of Prince Charles and Princess Diana. At siya naman po ay ipinanganak noong September 15, 1984. At kilala din siya as Prince Henry of Wales. At ukayo ko ito. At si Prince William ay siya po ay ang full name niya is William Arthur Philip Louis. Siya po ang elder son of Prince Charles at Princess Diana. Pinanganak naman po siya noong June 21, 1982. At hawak niya yung titles na Duke of Cambridge, Earl of Strathern, and Baron. At yung pangalawang question po, how did Princess Diana raise her two princesses? Yung kanilang dalawang anak, kung paano daw po pinalaki. Marami po tayong mababasa sa mga news at maging yung mga write-ups tungkol sa kanya. At napakaganda po ng kanyang pagpapalaki sa kanyang mga anak. Kahit isa po siyang princess, kilalang kilala naman po natin pagka talagang mga royal family,
Pero siya po, sabi rito, ay Princess Diana, the mother of Prince William and Prince Harry, was known for her approach to parenting and her efforts to provide her children with as normal as childhood, na minsan sa ibang mga royal families, mga anak nila parang sabi nga na parang hindi normal yung mga takbo, siyempre parang kasi iba ang kanilang lifestyle. Pero dito, sabi rito, sinisigurado ni Princess Diana, sabi that sa childhood ng kanilang mga anak ay as possible despite the royal status. Nandito yung ibang mga aspeto. She raised her two princes with her deep love and affection for her sons. She was hands-on mother. She raised a hands-on mother who prioritized spending quality time with them. Hugging, isa po sa nakita sa kanya, hugging, comforting them, and being emotionally available sa kanya pong mga anak. At sabi pa rito, Diana was committed to providing her children with a well-rounded education, and she involved them in regular school activities, and she took them on educational trips. Sinasama po niya ito. At gayon din, Diana believed in exposing her children to different cultures and environments. Katulad ng mga charity work, in-involved din po. Diana was involved in various charitable activities, and she encouraged her sons to participate in charity work from young age. Sabi nga ay in-instilled sa kanila yung sense of responsibility and yung words na empathy for others. Sapagkat gusto po ni Princess Diana, na yung kanyang mga anak, sabi nga ay mamuhay sila as normal as childhood as possible, given the royal status. At madalas din niyang dinadala sa mga amusement parks, fast foods, restaurants, at pinakikita niya, pinapadadamdaman niya yung regular na takbo ng buhay sa mundo. Yan, so isa pa po sa nakita ko po na magandang ginawa po ni Princess sa kanyang mga anak. Sabi nga rito, Princess taught her children about their future roles as members of the royal family. She emphasized the importance of duty, service, and responsibility from a young age. So, yun po yung second na answer po doon sa pangalawang question. Okay, so tapos na po ba yung yung about royal family, no? Let's hear from, thank you so much po, sir. Let's hear from Sir Christopher Macam naman about the Garons. Thank you so much po. Sir Moises, can you sa next slide yung lahat nung about royal, ayan po. Sila po yung mga hindi nakaabot kay Prince Charles and Princess Diana na wedding, ayan po yung wedding nila. And then ito naman si Prince William and Princess Kate Middleton. And then Prince Harry and Princess Meghan. So, and yung isang picture na nasa baba, yan ang age nung dalawang princess. Plural ng prince, lagyan natin ng S, princess. Hindi siya yung princess na babae. Isang single S lang siya, plural ng prince. So sila po yung dalawang princess na nung namatay ang kanilang mother. Next slide po. While nag-prepare si Sir Macam ng kanyang magandang speech, ito naman po ang kung makikita nyo, siguro soon pwedeng maging ganito ang uniform natin. Tingnan nyo ang uniform ni Princess Diana as chaplain, di ba? As wife of a prince. Nakikita nyo nagma-marching siya. Yan.
first lady ng prince. And yung style naman nung kay Princess Kate Middleton, ganon. So, pwedeng yung spouse natin, ano, ganyan ang ano, pag magkasama tayo on duty. Okay? Next. Ang ganda, no? Next ay attributes of heirs and heiress. So, ito yung mga bilang tayo ay mga tagapagmana ng heavenly kingdom. Yan nga po yung nasa 2 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood. Next slide po. So, ayan. Alam naman natin na si Queen Esther ay chosen among, ang pagkakasabi doon, among the fair ladies of their town, of their nation. Pero bakit si Esther ang napili? Alam natin lahat yon. And then another is, chosen din si David. Walo ba silang magkakapatid? Pero si ano nga si Samuel nga, yung ano, hindi siya makapaniwala bakit hindi pinili yung mga panganay, yung mga kuya ni David. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, nakita dun sa heart ni David. He has the kingly heart. Yan. Next po. Okay, a good example of seeking and respecting God's knowledge is seen in the biblical narratives of Solomon's wisdom and his renowned judgment. Christians are urged to conduct their own personal searches for discernment and wisdom. And then, ano pa yung sabi? The majestic first temple in Jerusalem, which came to represent the nation's religious and cultural character, was one of Solomon's great construction undertakings. And yung last, ang sabi, Solomon's time as king of Israel is notable for both his great accomplishments and terrible demise. So, kung siya yung merong great accomplishment, meron din siyang terrible demise. So, alam naman natin yon kung ano yung naging buhay niya. Okay, next slide. The priesthood of Jesus is a sort of symbol of the service he renders to men. Priests are expected to be caring, compassionate, and understanding. They are looked up to as good role models. So ayan po, dinidefine lang natin yung priesthood. Yung una, dinefine natin yung royal and then priesthood. Synonyms for priesthood: aristocracy, elite, best, elect, society, royalty, flower. Okay, so yan po ang priesthood. Next slide. Yan. Alam natin kung sino yung holy nation. Do we deserve to be, are we acting like part of the holy nation? Okay. Next slide. So, ayan, mas in-emphasize his own special people. Yan yung mga, diba? Yan yung mga adjective na sinabi dun sa verse. So, his own special people. Pag sinabing own special people tayo ng Panginoon, ang pagkakasabi dyan sa Deuteronomy 7:6, of all the people on earth, the Lord your God has chosen you to be his own special treasure. Oh, mas maganda yung yung description doon sa Deuteronomy. Hindi lang basta own special people, tayo pala ay kinukonsider as a special treasure. Are we acting like? Do we deserve to be called a special treasure? And then sabi sa Colossians 3:12, God loves you and has chosen you as his own special people. So ano daw ang dapat natin gawin? Be gentle, kind, humble, meek, and patient. Okay, next slide po.
So, andito na tayo sa mga garons. Let us hear from Sir Christopher Macam. Sir Christopher, are you there? Ay, 12 o'clock na. Paano yan? Si Ma'am Janice, saglit ka lang ba, Sir Christopher? Siguro mga 10 minutes, Ma'am Janice. Let's hear from Sir Macam. Sir Macam, are you there? Pero kung wala naman siya, pwede Hello, na tayo. Ma'am Sha. Oh, yes. So, are you there? Hello, ma'am. Yes po. Sorry po, may tumawag. May tumawag po. Ma'am Sha, Okay. may time pa po. Kasi, i-share ko na lang po sana yung isa, yung pong about po doon sa kung ano po yung masasabi ko doon sa family garon. 3 to 5 Okay. minutes. Okay 3 lang to po. 5 minutes. Okay. So, 3 to 5 doon po minutes. sa paggawa ng title. Okay, sa akin po mga kapatid, kasi yung tinatanong ni Ma'am Charlene, ano daw yung feedback natin po sa family garon. So, nakita po natin doon mga kapatid na meron sila yung tinatawag na humanitarian works, na sila yung nag-establish o sila yung mga founder ng Golden Values Schools na tumutulong sa mga mga bata. Then yung providing their shelters, clothes, food, at yung kanilang pag-aaral, at yun din yung mga attitude nila. So, dinidevelop nila. So, sabi ni Ma'am, yung feedback ay gumawa ng title. Naalala ko mga kapatid, yung story sa Bible, which is the story of Jesus Christ. Yung pong title ko na na ikinumpare doon sa family garon ay yung pong Three Wise Men. Po. Kasi ngayon sa panahon po natin, isip ko, grabe pala yung family nila kasi ilan-ilan na lang po yung nakakaisip na magtayo ng ganong schools o kaya yung mga foundation na tumutulong sa mga tao na nangangailangan. Kaya naisip ko, parang silang tatlong matatalinong tao doon sa story ni Jesus. Kaya sabi ko, pwede ko siguro pangalanan na The Three Wise Men. So sabi ko po doon mga kapatid, simply because like the story na ating narinig sa kapanganakan ni Jesus o ni Cristo, the three wise men become really a blessing to the family of Jesus. Not only to those gifts na yung pong binigay nila, but the most important is yung pong care. Pag sinabing yung care, kasi di ba po inutusan sila ni Herodes po ba yun? Hari doon na mag-spy and then bumalik and then yun nga po papapatayin si Kristo, yung ating Panginoong Jesus. Pero dito po sa story ng narinig natin dito, hindi po sila bumalik, di ba? So makikita natin yung care doon na in connection po doon sa family ng Garon ay napakalaki ng connection po ng similarity kasi sabi ko nga, sino yung mag-iisip na gano'n na tutulong sa mga tao nangangailangan, lalo na sa mga bata po. So, iilan-ilan na lang po ang nakakaisip noon mga kapatid. At itinuring ko po silang wise men kasi alam nila yung tama, yung direksyon at saka yung mission ng bawat isa sa atin, 'di ba? Sabi nga nahahati sa dalawa ang kautusan ng ating pong mission, yung pong pagmamahal sa Diyos o pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya sabi ko, pwede siguro yun ang aking kumbaga in parallel doon sa ating story na nabasa sa Garon. So dito po mga kapatid, nakita ko rin po sa family na Garon, na napakalaking impluwensya o napakalaking kahalagahan sa ating pong community, lalo na po sa atin mga kapatid. Personally po, yung pong sa Matthew 25, chapter 25 verse 40, sabi po doon kasi ay
kung ito ay ginawa mo sa pinakamaliit na ito ay ginawa mo sa akin. Sabi po ng Panginoon. Ano po? So, personally, nung kami po ay nagkaroon po ng personal ministry, yung pong ACR, Adventist Community Riders, yun po yung ginawa naming parang motivational Bible verse. Kaya sabi ko mga kapatid, parang coincidence, sabi ko na ganun sa topic namin dito, topic natin ni Ma'am Charlene, na pwede ko sigurong gamitin yung Matthew 25, chapter 25 verse 40. Kasi siguro po, alam naman natin na itong family Garon ay siguro they are Christian also at alam nila yung principle na yon na yung pagtulong sa kapwa ay sabi nga po ng Panginoon ay ginagawa mo sa akin. So ma'am, yun lang po yung aking parang naging reflection o naging idea doon sa ating story. Yun lang po ang masishare ko Ma'am Char. Thank you po. Thank you so much po. And thank you so much po, Doc, sa allowance. Okay, so to conclude, kasi nakalagay dun sa parang background ng character ni Bob Garon, siya ay naging chaplain, no? And during 80s kasi nung ini-establish yung yung Golden Value School, radyo pa lang ang uso noon eh. Naririnig ko sabi kasi nagka-counsel siya via radio. So ang tagline ng Golden Value School, ang ganda eh, natanim talaga sa isip natatak sa isip ko ang sabit, a Golden Value School teaching attitudes and values as well as academics. So yun po, kahit hindi sila Adventist, Catholic po yan sila. And si Bob Garon, lumaki siya sa yung matinding pamilya, yung battered child siya eh. Pero pwede mo palang baguhin yung break the cycle. Ang ginawa niya parang pag-rebelde niya ay gumawa siya ng mabuti. Ginawa niyang mabuti yung kanyang pamilya. So yun lang po, ang topic natin ay Royal Priesthood. Maraming salamat and happy Sunday. I'm giving the floor, Doc? Or I guess, Ma'am Janice, hinihintay lang natin si Ma'am Janice kasi nagloko yung internet. I suggested that the PowerPoint presentation will be sent to Lieutenant Gaspan para si Lieutenant Gaspan na yung mag-operate sa sa slides habang si Ma'am Janice ay magsasalita na lang po. Let's wait for